Okay, bagong motor na naman ang nagbabandyang dumating at dumapo sa perlas ng silanganan, ang Honda Winner X 150. Kung isa ka rin sa nag-aabang mula pa noong 2020 na ilabas sa ibang bansa ito. Sabi nga nung iba tayo daw yung mga tapunan ng mga lumang motor sa ibang bansa. Well, mga bossing, hindi ko totoo yan. Kung meron nang dumating sa atin o huli man tayo pagdating sa mga motorsiklo, naniniwala ako bago po yan. Hindi po naluluma ang mga motorsiklo. Hindi po yan parang pagkain na pag sinerbo ay napapanis. Hindi po. Ang motor kayang tumagal ng 1,000 taon. Wow. Wala ka na sa mundo, nandiyan pa yung motor. Pinakausapan dito yung target market ng Winner X. Ano ba ang tina-target nito? Syempre yung mga mahilig sa speed, hindi practicalidad mga bossing. Kasi yung practicalidad lang ang pag-uusapan, hindi po to para sa mga rider na practical. Kasi po wala po yung compartment. Maliit yung tangke. Design yan for speed para makipagkompetensya sa Sniper 155 at sa Raider R150 ng Suzuki. Kumbaga underground po na kategorya ang motor na to. At itong motor na to, kung gusto mo naman talaga pang araw-araw, pwede mo naman gawa ng paraan yan. Siyempre gagawin mo, bibig, lalagyan mo ng ano yan, compartment, bracket, lalagyan mo sa likod. Parang sniper, di ba? Yung iba ginagamit nila pang araw-araw. Pero ang motor na to talagang design niya for speed. So syempre makikipagkompetensya yan kung ano yung forma, yung disenyo. Kung babangga ba to sa disenyo ng Sniper 155 na halos kasing level lang ng disenyo at forma. Pagdating kasi sa underbone mga bossing, Raider R150, Sniper at kung dating yung Winner X, yung tatlo na yan po naglalabanan. So syempre ang i-consider mo dyan yung availability ng mga pyesa. So marami pa hindi kagaya ng mga nauna na. Ayan, Raider R150. Wala na tayong masasabi dyan kasi talaga naman nagkalat na yan. At yung Sniper ganun din, ano? Kasi nga matagal na rin yung Sniper, nakailang upgrade na nga, naging BVA na nga, ABS na harap at likod. Susunod yan, may traction control pa yan. So ito naman, yung Winner X, ang target market talaga nito yung mga taong gusto ng mapormang motor at the same time may konting sipa, ano? Pero alam nyo ba, ang Winner X mga bossing, ang makina niyan kaparehas lang po ng makina ng RS150 kung natatandaan yan, 150cc. Nagbalak din na talagang tapatan yung Raider R150 sa pagiging hari nga na kung tawagin ay hari daw siya ng underbone ng Raider. So binalak nga ng RS na tapatan pero sa samaang palad o na-discontinue na po ang RS150, wala na po siya. Kumbaga kung may makita ka man sa kalsada o may makita ka man sa mga kasa, yung mga natitirang labi na lang po yan ng RS150. Ang RX kasi mga bossing ano siya kaya niyang sumipa ng mga ano 15 horsepower, no? Hindi pa rin naabot ang tutusin sa ano sa Raider na 18 horsepower ang kayang isipa. Tapos ang pinalit nila sa RS yung GTR 150. Tapos aalisin na nga itong GTR 150, ipapalit naman itong Winner X na kayang sumipa naman ng 15.7 horsepower. Ba, hindi na masama. Pero hindi pa rin talaga abot sa Raider 150 na 18.4 horsepower ang kayang isipa. Tapos pag kinalikot mo pa nga yung i-adjust mo pa yung carburetor ng ng Raider, kaya pang pumalo ng 20 horsepower. So ganun kalakas ang Raider 150. Pero tabi na natin muna yung Raider 150 kasi nga hanggang ngayon talaga wala, undisputed po talaga ang Raider So Sniper 155 saka GTR, yan ang pagbabanggain natin ngayon. Tara, let's go! Boss